Magandang umaga, tanghali o gabi ho, Village, and welcome to Pinnacle Live. Ako po si Marix, part of the team of pastors here in Pinnacle Village. At sa araw ho na ito'y magbabalik ho tayo sa ating serye na Profiles of David, kung saan tatalakayin ho natin ang isa sa pinakamagandang pagkakaibigan sa Biblia. At ito ho ay sa buhay ni David at ni Jonathan. Sa buhay ho natin, we may have people ho na tinatawag ho nating acquaintances o mga tao na ating kasamahan sa trabaho, maaring mga kasamahan ho natin sa PTA meetings, ang mga magulang ng ating mga anak sa eskwelahan. So ito ho ang ating mga acquaintance. Meron din ho tayong tinatawag na casual friends, kung saan ho, ito yung mga nakakasama ho natin every once in a while. Kumbaga, pag tayo'y nag-out of town, o naisipan natin mag-picnic, o mag-coffee hopping together, ayan, mga casual friends ho natin, mga kasama ho nating manood ng concert. So, yan. Maaari din ho na meron tayong, of course, we have close friends. So yung close friends ho natin, yung mga taong sobrang komportable na tayo, na kahit bigla silang pumasok ng bahay, wala tayong pake kung anong itsura natin kasi alam natin na hindi nila tayo huhusgahan. Ito yung mga tao na ating nilalapitan pag kailangan ho natin ng payo o ng mga taong makikinig sa atin, sa ating mga pinagdaraanan. Pero maliban ho dito, mayroon din ho tayong tinatawag na intimate friends. So ano bang pinagkaiba nito sa close friends? Intimate friends is not exclusively romantic. Hindi ho, porke intimate, jowa agad o it's romantic right away. The intimacy ho na tinutukoy ho natin dito is about how we're able to bear our souls. Kumbaga ho na ilalabas natin yung ating bituka sa mga taong ito at alam ho natin na kahit makita nila ang dark side natin, lahat ng ating pinagdaraanan, alam ho natin hindi ho nila tayo huhusgahan. At alam din natin, ito yung mga taong maaasahan natin na matutulungan tayong malampasan ang ating mga pinagdaraanan. So of course, all of this ho, they all sound ordinary until pag-usapan natin ang intimate friendship between men o sa mga kalalakihan. So gaano ba kadalas na may dalawang lalaking naisipan na bumuo ng pagkakaibigan ng isang samahan at itong pagkakaibigan na ito ay nagtagal sa kanilang buong buhay. Na talagang intimate, deep, real, authentic friendship. In the book ho, The Friendship Factor, isang Christian psychotherapist na si Alan Loy McGuinness, sabi niya, an estimated 10% of all men have real friends. So sa 100 kataong lalaki ho, 10 lang ang may totoong kaibigan. Tinutukoy ho ang mga kalalakihan sapagkat I think alam naman natin mas madali para sa mga babae magkaroon ng intimate friends na talagang hindi sila takot na ibuhos ang lahat ng kanilang pagkatao and they wouldn't really bat an eye on this. In 2024 ho, sa Psychology Today, sabi ho, 15% ng kalalakihan sa US ho say they have no close friends at all. For middle-aged men, sustaining existing friendships can be increasingly difficult. And for younger men, initiation skill deficits are a core issue. But sa totoo lamang ho, to be fair, it's neither men or women are immune to this. Wala akong immune. Lahat ho tayo ay immune. Walang immunity, rather, sa kalungkutan or loneliness that comes from the lack of intimate friendships. Sabi ho, sa isang article ng World Health Organization in 2025, loneliness is linked to an estimated 100 deaths every hour. Imagine nyo ho yun, 100 namamatay kada oras. That is more than 871,000 deaths annually. So ang dami hong namamatay sa kalungkutan. At madalas, minsan pa nga, maaaring yan
yun ay ang ibang tao na may 5 million followers on Instagram or TikTok. Maaari rin tulad nating ibang may 2,000 friends on Facebook. And yet, at the end of the day, we know we're lonely. Nalulungkot pa rin ho tayo. Because not one of those 2,000 people online can we ever call them intimate friends. Friends that are intimate enough with us to support and encourage us in our time of need. Or even confront us when we need someone to tell us what we need to hear, even when no one else would. So, sa araw ho na ito, if there's one thing that we hope we will all realize, we will all recognize, and hopefully respond to today, is that we all need a friend. At bago ho tayo magsimula, inayayahan ko tayong lahat na manalangin ho ng panandali. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw ng kapahingahan na ito, O Diyos Ama. Salamat po sa inyong mensaheng handog po para sa amin. Itago niyo ho ang inyong tagapaglingkod sa inyong banal na krus. Panginoon Ama, na ikaw lamang humarinig, ikaw lamang humakatagpo ng bawat isa na naririto. Maraming salamat ho. Iniaalay ho namin ang aming oras, ang aming puso, ang aming atensyon para sa iyo at sa iyo lamang. Mahal po namin kayo at ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo ho ay magsimula sa ating katagang binasa na we all need a friend. Lahat ho tayo kailangan natin ng kaibigan. At nagsisimula ho ito mula pa sa Garden of Eden, simula sa kauna-unahan ho, sa umpisa ng ating panahon. So sa Garden of Eden po, where everything that God made was good. If you remember, everything He made was good. Everything was perfect. And yet ho, in Genesis chapter 2 verse 18, kahit lahat naman ay perpekto at wala pa rin nagkakasala at this time, ito ho ang sabi ng Diyos. Pagkatapos niyang gawin ng maraming bagay, sabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Hindi siya mabuti. It's not good. Lahat tayo, we need someone. We need to be with someone. Sabi ho, Adam was not lonely because he was imperfect. Adam was lonely because he was perfect. Ano raw ho? Adam was lonely because he was like God. And therefore, since he was like God, he had to have someone to love, someone to work with, someone to talk to, someone to share with. So ano hong ibig sabihin ni Timothy Keller ho dito? All of our other problems, our anger, our anxiety, our fear, our cowardice, arise out of sin and our imperfections. Ito na ho, ang highlight. Loneliness is the one problem you have because you're made in the image of God. Is the late pastor saying, because we're lonely, God is lonely? Hindi ho. God has the perfect community, the perfect fellowship with the Holy Trinity. He has Jesus, He has the Holy Spirit. So He has fellowship. But Adam didn't. Kaya ho siya nalulungkot. Kaya ho hindi mabuti na nag-iisa siya. At kung iisipin ho natin, kahit nga ho si Jesus in His time here on earth, He had 11 friends. Di ho ba? Si Adam, isa lang naman ang binigay sa kanya, si Eva. And for us pastors, we don't even dare go through this life alone, or neither this preaching. So, dito ho sa Pinnacle Village, our pastors meet every week to help one another, to correct one another, to encourage one another, especially in the preparation of the sermons on a Sunday. Kailangan ho namin ng tulong ng bawat isa. One of the highlights that I have from the meeting was the fact that we were never meant to enjoy paradise alone. Hindi naman talaga isa lang. That's why no man is an island. Again, we were never meant to enjoy paradise alone, neither can we survive outside of it
alone. We need a friend. And David, being a man after God's own heart, also needed a friend. Kasi tao lang din ho siya. And so he needed Jonathan. Si Jonathan ho, ang kanyang pangalan sa Hebrew, it means two words, Jehovah or God, God's name, and Nathan or give. So, God gives or God given. So Jonathan is literally and figuratively a God-given friend to David. At sa mensahe ho natin ngayon, if we already know we do need a friend, maybe our one thing for today is we need a little level up to that. So we don't just need a friend, we all need a God-given friend. A Jehovah Nathan friend for life. And with a friend like this, it always develops to an intimate friendship that lasts beyond a lifetime. So, paano ba magkaroon ng isang God-given friend forever? Or paano ba kung tayo ang maging God-given friend para sa mga nasa paligid natin? Nawa ho sa araw na ito, pagkatapos ho nito, may all our BFFs or best friends forever become God-given friends or GGF. From BFF to GGFs. Kung hindi pa sila God-given friends or kung hindi pa tayo God-given friends. So through David and Jonathan, we'll discover the 3 marks of a God-given friendship that we all need. At unang-una na ho rito ay ang shared purpose. So kung susumahin ho natin ang mga maaaring common denominator ho ni David and Jonathan, makikita ho natin na parang mas magkaribal sila kaysa magkaibigan. So, pag tinignan ho natin ng mabilisan, si David ho, bilang isang warrior, ang kanya hong armas ay sling and stones. Kay Jonathan ho, ang armas niya ay sword and bow. Si David ho, galing ho sa tribe of Judah, habang si Jonathan naman ay from the tribe of Benjamin. Magkaiba ho yan. David was the youngest son, habang si Jonathan ho was the eldest son. Isang bunso, isang panganay. Si David ho ay isang pastol ng kanyang pamilya, habang si Jonathan ang siyang tagapagmana ng kanyang amang hari. Si David ho, he's God's anointed king, while Jonathan is Israel's crown prince. Sobrang magkaiba ho sila. Wala hong nagtugma sa kanilang mga katangian. Sabi nga ho sa Amos chapter 3 verse 3, maaaring bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Kung hindi iisa ang kanilang direksyon? So ang tanong, ano ba ang direksyon ni David at ni Jonathan? Maaari kasing sa panahon natin ngayon, pagtutuusin pa ho natin yan, doon ako kay David kasi ilang bato lang kailangan niya, di tulad ng iba dyan. Habang si Jonathan naman, hindi, kay Jonathan ako kasi siya yung OG, original yan. So, siya dapat yung nasa maging hari kaysa kay David. But sa totoo lang ho, these are petty fights. Many keyboard warriors really fight for the smallest things. When in fact, what we should ask is, what are we fighting for in this life? Ano ho bang ipinaglalaban natin sa buhay na to? Ang pagkakaibigan ho, na siyang tunay, hindi naman tungkol sa pare-pareho ng gustong gawin, pareho kayo ng mga pangarap, pareho kayo ng mga, pareho kayo ng binotong presidente, pareho kayo ng mga gusto sa buhay. It's not about that. Hindi po iyon. Kasi kung yun ang basehan, ay kaya naman napakadaling mag-unfriend sa Facebook o Instagram, mag-unfollow. Ang pagkakaibigan ho, na hindi nalilimitahan ng oras ng buhay na ito, hindi rin ho mababase sa mga ganitong bagay ng buhay. So si David ho at si Jonathan, ano bang pinanggagalingan ng kanilang pagkakaibigan? Kung maaalala ho natin, si David ho, he fearlessly faced a giant Philistine. Di ho ba? Sa ating nakaraang mensahe, sa David and Goliath.
Si Jonathan ho, he had his own fearless battles with the Philistines. Pareho ho silang mandirigma. In 1 Samuel 13, doon ho natin unang makikilala si Jonathan. Pinakilala ho siya bilang isang pinuno ng 1,000 kataong pulutong. And kaya siya po ay kilala bilang isang matapang na mandirigma. Meron siyang isang digmaan na siya lang ho at yung armor bearer niya, silang dalawa lang, ang nakipaglaban, umakyat doon sa kampo ng mga Philistines at pinatay ang 20 kataong armadong kalalakihan. At the rest po, they ran away in confusion. So sa pagkakataon ho na yun, bago ho sila umakyat sa kampo ng kalaban, sabi ho ni Jonathan in 1 Samuel 14 verse 6, sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. Kumbaga, kesyo marami tayo o konti, ipaglalaban tayo, ililigtas tayo ng Panginoon sa mga hindi tuling ito. Ano ba yung sinasabi ni Jonathan? Ano ba, nilalait niya lang ba talaga ng husto ang mga kalaban? If we remember po, and if we've read 1 Samuel 17, yan din ho ang tawag ni David kay Goliath. Itong hindi tuling mamang ito. That wasn't just an insult. It was also a declaration. Because understanding the context here, they go through circumcision as a sign of their covenant with the Lord God they serve. So kung sino man ho ang hindi dumaan sa proseso na ito ay wala ho sa covenant ng Panginoon. Kaya si Jonathan po at si David, hindi lamang ho sila fearless but they were also faithful. They had faith in the God they are in covenant with. So they share the same faith. They share the same mission of fighting for the same God. And so they share the same purpose that led them to this friendship. Kaya ho matapos yung digmaan ni Jonathan, matapos ho yung pakikipagsabak ni David kay Goliath, eto na ho, nagkita na ho sila in 1 Samuel chapter 18 verse 1. At nangyari nang siya'y makatapos na magsalita kay Saul, na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. So, ano hong ibig sabihin nito? Sabi ho, nalakip sa kaluluwa ni David si Jonathan. Nagkaisa ho ang kanilang kaluluwa. They were one in spirit. In other translations, they say their souls were bonded or knit together. Kasi ho si Jonathan, he saw the warrior in David. Because he's also a warrior. Isa rin ho siyang mandirigma. And they have this kindred spirit of fighting the same battles for the Lord. They have the same purpose. That's why they were able to see themselves more as friends than rivals. Maaari ho silang maikumpara ng ibang tao or even with themselves, but unlike most people, if you are as spiritually grounded as David and Jonathan were, you would be able to overcome any envy and insecurity that might arise. Because we will always have differences. Someone will always be better. But hindi ho sila doon nakatingin. Another friendship that reflects this, more recent to our time, is the friend group called Inklings. So ayan ho, makikita ho natin. They started with a group of 3 that grew to a group of 19 members, bonded by 2 things, which I quote, sabi ho, C.S. Lewis, as we see in the photo, founded the group, which is Inklings, and described the membership qualifications as a tendency to write and Christianity. Kasi ho, there's so many writers guild. Ang dami-dami hong alyansa ng mga manunulat,
samahan ho ng mga literary buffs. And all of these, kahit lalo ho sa atin, sa Pilipinas, marami hong very artistic. And they share the same passion, but not everyone would or could say that they get together regularly because they believe in the same God and they are linked together by the same calling, by the same passion, or by the same purpose. They were united by one purpose or by the same purpose. Dito ho sa PV, our youth ministry called Altus, we have our team of volunteers, workers, meeting together often and always reminded that we are all purpose partners. Kasi ho, ang mga ate at kuyang nagsasama-sama rito, hindi naman ho sila nagsama-sama dahil pare-pareho sila ng trip o dahil wala silang magawa sa buhay. We come together because we're united by the same purpose that we have from God. And looking back ho, for me personally, my most intimate friends ho in life, yung mga talagang kapit-bisig kong karamay sa hirap at ginhawa, my most intimate friends are the ones I've journeyed with in the same mission. Sila ho na mga nakasama ko sa laban at nakalaban ko at one point sa aming mga away-away with each other. But now our bond is stronger. We don't fight each other anymore, but we do fight for each other and for the same purpose. And so going back to our main protagonist of the day sa atin hong mga bida, sabi ho ni Matthew Henry sa kanyang komentaryo, this friendship of David and Jonathan was the effect of divine grace. Epekto ng biyaya ng grasya ng Diyos. Ng banal na grasya ng Diyos, which produces in true believers one heart and one soul and causes them to love each other. This union of souls is from partaking in the Spirit of Christ. Where God unites hearts, carnal matters are too weak to separate them. Kaya ho, napaka-importante ng God-given friendship. It's not just any other friendship. Because this is the kind of friendship that overcomes our differences, our weaknesses. Sa pagbabalik ho natin sa unang pagtatagpo ni David at ni Jonathan, in 1 Samuel 18 verse 4, sabi ho, at hinubad ni Jonathan ang kanyang balabal na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David. So, tinanggal niya yung kanyang balabal or robe at ang kanyang kasuotan, which is his tunic, yun ho ang ginagamit ho nila sa Middle East, pati na ang kanyang tabak, ang kanyang busog at ang kanyang pamigkis. So, ang kanyang armas, basically. Ganun-ganun na lang ho ang pagbigay ni Jonathan ng kanyang ari-arian dito kay David. Siyempre, hindi naman ho basta-basta yung kanyang kasuotan. Prinsipe ho siya. Mahal ho yun sigurado. At ang kanyang espada o tabak, hindi rin naman ho basta-basta. Siyempre, siya ho ay isang pinuno ng 1,000 katauhan. Maaari ho sa isipan ni Jonathan, iniisip niya o sinasabi niya sa kanyang sarili na, finally, meron na akong soulmate. Meron ng isa pang kaluluwa na kaya akong tapatan o katagpuin on a spiritual level. Na nagkakaunawaan kami sa aming, di lamang sa aming mga nais, pero sa aming isipan, sa aming puso't, sa aming diwa, sa aming kaluluwa. Someone that he can relate with po, beyond the vanities of life. He saw David as someone worth more than the things that he has, and more. And when our relationships are united by the one who gives us meaning or purpose, a friendship that overcomes all things is built. Dito ho nabubuo yung matibay at malalim na pagkakaibigan. Tulad nga ho ng sabi ni Pablo sa Filipos, chapter 2, verses 1 to 2. Sabi ho, kaya't kung may anumang pampalakas ng loob na nagmumula kay Kristo, kung may anumang pampasiglang dulot ng pag-ibig, kung may anumang pagsasamahang mula sa Espiritu,
Kung may anumang pagmamalasakit at habag, lubusin ninyo ang kaaking kagalakan. Magkaisa kayo sa pag-iisip. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa diwa at layunin. So, sa atin hong pakikipag-isa kay Jesus, kung merong at least isang nagpapalakas ng loob natin, kung meron ho tayong take home sa ating pag-iisang diwa sa banal na spiritu, nawa ho lahat ng ito ho ay maidala ho natin, di lamang ho para sa ating sarili, pero para rin ho sa ating kapwa, na magkaisa ho tayo lahat sa, sabi nga ho, sa diwa at layunin. Hindi lamang ho sa kaisipan, hindi lamang ho sa kalooban, maging sa ating mga layunin or our purpose in life. This is how Jonathan and David were one in spirit. And this is what Paul desired for the churches then, which we also desire for the churches now. Having a shared purpose doesn't necessarily mean you figured it all out. Kumbaga, hindi porket meron tayong iisang layunin, alam na natin lahat ng bagay sa buhay. David knew he was anointed to be king, and Jonathan may not even know that yet, pero as young as they are, they were just flowing in the purpose where they were being led. Shared purpose is found at the center of our lives as much as it was for them. That is why in our shared purpose, we do the things we do. In our shared purpose, we know what or who keeps us going. So our shared purpose is about the alignment of our spirit even when our minds think distinctively or our hearts feel differently. And we have a shared purpose if our spirits serve the same God, trust in the same Lord, and rely on the same Holy Spirit. At sa atin hong pagpapatuloy, maliban ho sa ating shared purpose, another mark of a God-given friendship is selfless love. So, basahin ho natin ang pagpapatuloy ng Filipos, Kabanata 2, verso 3 hanggang 4. Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Sa madaling salita ho, huwag tayong selfish. Hindi lang ho tungkol sa ating sarili. Our lives isn't just about ourselves. And that is exactly how the friendship of David and Jonathan was. So, nung nakaraan hong taon sa ating serye, napag-usapan ho natin ang injustice sa buhay ni David at Saul. So, sa unang pagkakataon na nagtangkang patayin ni Saul si David, pinagtanggol siya ni Jonathan para mailigtas si David. At sa pangalawahong pagtatangka, wala ho si Jonathan doon at si David ay, kumbaga, all on his own. So, kailangan niyang tumakas and then hanapin ulit si Jonathan para sabihin sa kanya mga kaganapan. In 1 Samuel chapter 20 verse 4, sabi ho sa kanilang pagkikita, nang magkagayoy sinabi ni Jonathan kay David, anumang nais ng iyong kaluluwa ay gagawin ko para sa iyo. Again ho, this is the crown prince. Siya po ang tagapagmana ng hari. Pero iniaalay niya ho ang kanyang oras, ang kanyang serbisyo, ang kanyang sarili para tulungan si David. Na siyang servant po, isang alipin ng hari. At si Jonathan ho, hindi lang naman ho siya papetiks-petiks, may sarili ho siyang mga responsibilidad sa pamilya at sa buong kaharian. So kung sasabihin niyang wala akong time, sa totoo lang, it's valid because he's the crown prince. He's a official who has a high position. Pero si Jonathan ho, he wanted to help his friend. He wanted to be that friend for him.
At sa kaganapan ho ng ating pagbabasa, may paparating hong piging na kailangan hong naroroon si David. So syempre magtatago ho siya, pagtatakpan siya ni Jonathan, at dito ho natin makikita kung talaga bang nais patayin ni Saul si David. So fast forward to the feast. So sa piging ho, nakita na ni Saul, wala si David, ano ho? At syempre, nagpalusot si Jonathan at ito na, nagalit na si Saul. Talagang binubulyawan niya si Jonathan. At sa verse 31 ho, sabi ho ni Saul, sapagkat habang nabubuhay ang anak ni Jesse sa ibabaw ng lupa, ikaw ni ang iyong kaharian ay hindi mapapanatag. Kumbaga, hanggat buhay si David, wala kang mapapala, wala kang mararating, walang mangyayari sa iyo. Kaya ngayon ipasundo mo at dalhin siya sa akin sapagkat siya'y tiyak na mamamatay. Kasi gusto pakita ni Saul, hindi, I want to secure your future. Bibigyan kita, yung kaharian na to para sa iyo to eh. Kaya kunin mo si David, kailangan niyang mamatay. And by the statement, it's obvious now na si David na ho ang talagang susunod na hari. Hindi naman si Jonathan. At si Jonathan, pwede naman siyang umuon na lang, magmaang-maangan at pag-isipan niya, ano ba dapat niyang gawin? Kasi it's his future that's at stake here. Siya ang mawawalan ng trabaho, quote-unquote, o ng future, ng kanyang pag-asa sa kaharian o sa trono. Pero ito hong ginawa niya, ito hong sabi niya. In verse 32, at sumagot si Jonathan kay Saul na kanyang ama, bakit kailangan siyang patayin? Anong kanyang ginawa? Ngunit siya ay sinibat ni Saul upang patayin siya. Kaya't nalaman ni Jonathan na ipinasiya ng kanyang ama na patayin si David. The fact na pinagtangkaan siya ng kanyang sariling ama, alam niya na kung ako nga pinagtangkaan, si David pa kaya? Siyempre ho, talagang nabasag ang puso ni Jonathan, ano ho? At kinailangan niyang kitain si David. At sa kanilang pagkikita, ito na rin ho ang kanilang pagpapaalam. In chapter 20, verse 41, pagkaalis ho ng bata na kanyang servant, si David ho ay tumindig mula sa tabi ng bato at sumubsob sa lupa at yumukod ng 3 ulit. So he was bowing down. Hinalikan nila ang isa't isa at kapwa umiyak, ngunit si David ay umiyak ng labis. For the record ho, the kissing and the weeping of these 2 men are a healthy sign of friendship, especially in the ancient East. Si Pablo ho, ginawa niya rin ho ito sa mga elders ho ng Ephesian Church in Acts 20 verse 37. Kasi ho, sa totoo lang, ang mga kalalakihan ho noon, wala naman silang kailangan patunayan. Alam nila sa sarili nilang, totoo silang lalaki, sila ay mga mandirigma na handang ialay ang kanilang buhay anytime na sila ipatawag ng kanilang hari. That's a sign of a healthy friendship. To be able to grieve in front of each other, to express our emotions towards one another. At sa pagpapatuloy ho, verse 42, so we see the healthy friendship that they have. And then now, sinabi ni Jonathan kay David, umalis kang payapa. Yamang tayo'y kapwa sumumpa sa pangalan ng Panginoon na nagsasabi, ang Panginoon ay lalagay sa pagitan natin at sa pagitan ng aking mga anak at ng iyong mga anak magpakailanman. At siya'y tumayo at umalis at pumasok si Jonathan sa lungsod. So bumalik na ho si Jonathan, nagpaalam na sila at eto na, balik ho si Jonathan sa realidad. Kasi again, he has responsibility to the kingdom. At hindi naman makakatulong din kung tatakas siya kasama si David. So kung mapapansin ho natin, sa mga desisyon na pinipili ni Jonathan, hindi niya naman inuuna kung anong makakabuti para sa kanya. It wasn't for himself. Everything that he did was for David, was for the people, and even going back, that's also for his father, even when they don't agree in the same things.
At ito ho ang tinutukoy ho ni Paul sa noong kausap niya ang mga Pilipos. Pilipos, Kabanata 2, verso 4. Sabi ho, pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. It's not about us. It's not just about us. Ilan ho ba sa atin nang nakaranas na ang ating kaibigan o kasamahan, inilaglag ho tayo, pinahamak tayo, pinabayaan tayo, iniwan tayo sa ere para lang makalamang, para makaisa. At sa totoo lang, we all have witnessed or experienced that kind of friend one time or another. Maaari ho may mga iba tayong kaibigan o kasamahan na nagpapakita lang kung may pakinabang tayo sa kanila. Kung may benepisyo silang makukuha. If it's convenient for them. We all need what we call a 2 a.m. friend. So, kabaliktaran nito ay ang isang 2 a.m. friend. Ang 2 a.m. friend ho, kahit 2:00 ng madaling araw, pag tumawag ka at nangangailangan ka ng tulong, sasagot at sasaklolo siya sa'yo. So, ang tanong ho, do you have a 2 a.m. friend? Meron ho ba tayong kaibigan na sasagot ng ating tawag sa hating gabi? Or better yet, are you a 2 a.m. friend? So, allow me to read this beautiful quote po from Leonard Sweet. Sabi niya, Jonathans are so rare to find and to be because a Jonathan is willing to pay the price of being a friend. Perhaps the highest cost of true friendship is our most precious commodity, time, ang ating oras. True friends invest hefty amounts of time in each other's company. In a culture where money is time and time is money, the cost of friendship requires a great sacrifice. Kailangan ho natin ng totoong kaibigan ho na handang magbigay ng kanilang oras, lalo na sa ating pangangailangan. Paalala ho sa mga kawikaan, 18:24, sabi ho, may mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa isang kapatid. Ito ho yung mga kaibigang maaasahan ho natin. At sa buhay ho ni David, yun ho ay si Jonathan. Ang nag-iisa niyang matalik, tunay at malalim na kaibigan. Of course, sa kanilang pagpapaalam, nagtago na ho at tumakbo na ho si David. Pero nagkaroon pa ho ng isang pagkakataon na sila'y nagkitang muli. At si Jonathan ho ay dumating upang palakasin ang loob ni David. So sa unang Samuel ho, 23, verso 16 hanggang 17, sabi ho, si Jonathan na anak ni Saul ay naghanda at pumunta kay David sa Hores at pinalakas ang kanyang kamay sa pamamagitan ng Diyos. Sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot sapagkat hindi ka malalapatan ng kamay ni Saul na aking ama. Ikaw ay magiging hari sa Israel at ako'y magiging pangalawa mo. Nalalaman din ito ni Saul na aking ama. Dito ho, finally, nakita na ho natin si Jonathan from his own lips. He was able to proclaim and declare that David is the next king. Ikaw ang magiging hari. So hindi lang ho ito pagpapakumbaba, but this is also a selflessness of Jonathan. All because he understands the purpose that he has and the purpose that was assigned to David. Kaya napaka-importante ho ng shared purpose which leads us to that selfless love. And so, sa ating pagkakaibigan ho na nagmumula sa Diyos, this God-given friendship, we don't just comfort one another. We also give each other strength. Pinagtitibay ho natin ang kalooban at ang pananampalataya ng bawat isa.
At tinutulungan ho natin ang bawat isang mahanap ang kalakasan sa Panginoon kapag hindi na ho natin tumagawa para sa ating sarili. At sa huli ho ng kanilang pagtatagpo, unang Samuel 23:18, silang dalawa ay nagtipanan sa harap ng Panginoon. Si David ay nanatili sa Hores at si Jonathan ay umuwi sa kanyang bahay. So pangatlong beses na ho ito, na nagtipanan ho sila o bumuo ng covenant or renewed a covenant ng isang katipan. Kasi ho, dito ho makikita natin na ang pagkakaibigan ho o ang mga relasyon sa buhay ay hindi ho basta-basta. It's important enough that we treat it with such care that we put ourselves in a covenant. Which points us to our last point for today. A mark of a God-given friendship is a secured commitment. Akala ho natin sa kasalan lang ho ang pagkakatipan. Hindi ho. Sa kanila ho nagsimula to maging sa pagkakaibigan. Sa bawat relasyon na importante sa buhay, mayroon silang katipan. Sa unang katipan ho nila, that was when they were one in spirit. At sa sa pangatlong katipan na kakabasa lang ho natin, ito ho ay a renewal of their covenant. In the second, which we'll read sa unang Samuel ho, 14 hanggang 17. Kung ako'y buhay pa, sabi ho ni Jonathan, ipakita mo sa akin ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Ngunit kung ako'y mamatay, huwag mong puputulin ang iyong kagandahang loob sa aking sambahayan. Kahit ginantihan na ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa. Sa gayoy, nakipagtipan si Jonathan sa sambahayan ni David na sinasabi, gantihan nawa ng Panginoon ang mga kaaway ni David. At muling pinasumpa ni Jonathan si David ng pagmamahal niya sa kanya, sapagkat kanyang minamahal siya na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sariling buhay. Sa mga berso ho na ito, nais ho nating tukuyin ang dalawang salita. Let's highlight 2 words po, and I'll start with the word covenant or katipan, or in Hebrew, berith. So it also means allegiance, pledge, agreement, or contract, which we usually use sa mga transactions, di ho ba? We always think of, okay, what will this cost me? What will I benefit from this? Ano bang kapalit nito pag ako'y pumirma, pag ako'y pumasok dito? Yan ho ang katipan or contract or covenant in our time now. And in this world, it's how relationships are also treated. The first thing we usually ask in a relationship is, what's in it for me? Anong mapapala ko dyan? Or anong mangyayari sa akin pag nakipagrelasyon ako dyan? Kapag nakipagkaibigan ako sa kanya? Pag pinasok ko to? Contracts daw ho exist to protect the innocent from countless users and abusers. Alam ho natin yan, kaya nga ho. Kahit na nga ho, minsan pa may kontrata, may katipan, may mga kasulatan, nagogoyo pa rin ho tayo. Hindi ho ba? Yan ho ang ating katotohanan sa mundong ito. At ang malungkot ho dito ay, kung ganito rin ho ang tingin natin sa bawat relasyon na mayroon ho tayo, nagamitan lang naman to eh. Kung wala akong mapapala, di babay. Kung ganito ho ang lahat ng ating relasyon, mauubos ho tayo. Ang pagiging tao ho natin ay unti-unting nawawala. At gano'n na lamang ho kadaling itapon ang mga tao sa buhay ho natin. Ngunit si Jonathan ho, hindi ho gano'n ang kanyang nais para sa pagkakaibigan niya kay David. At ang kanyang role model or ang kanyang example for friendship in his life
it wasn't from his flawed human father. Hindi po nagmula kay Saul. Kasi hindi naman siya naghahanap ng gamitan na pagkakaibigan. Ang hinahanap niya ay nagmumula, nakuha niya mula sa ibang tao o sa ibang personalidad. So before we go there, the second word I want to highlight for us is chesed, or unfailing kindness or loving kindness, or awa, kabaitan, faithfulness or katapatan, or love, pagmamahal. So this word has been used over 250 times in the Old Testament at sobrang lawak ng kanyang ibig sabihin na hindi kayang maitali sa iisang salita lamang. So this word is also used to pertain to the Lord's attributes. If we want to describe the Lord, we use chesed, ang kanyang tapat na pagmamahal, ang kanyang pag-ibig na walang hanggan, ang kanyang kabaitan, kabutihan. So the understanding of Jonathan, of what loving kindness is, of what relationships are supposed to be, is based on what he knew of the God he serves. At ganun din sa kahit anong relasyon natin sa buhay, kung ano yung standard ng ating pagmamahal, ng standard ng ating pakikipagrelasyon, nagmumula ito sa kung ano lamang nalalaman at na-experiensya natin. So if we've only experienced abusive relationships, then that's the only loving relationship we know. Kaya may mga kapatiran o kababayan tayo na yun lamang ang kanilang alam na relasyon sapagkat hindi pa po nila na-experiensya ang mabuting pagmamahal ng Diyos. At si David naiintindihan niya rin ito. Basahin na nga lang natin ang kanyang mga salmo. So if you read one of his psalms o isa sa kanyang mga awit, in chapter 5 verse 7, sabi ni David, "Ngunit ako, sa pamamagitan ng kasaganaan ng inyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay, at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal." Nauunawaan ni David na kaya niyang sumamba, kaya niyang lumapit sa Diyos sapagkat alam niya ang pagmamahal ng Panginoon, ang wagas na pag-ibig ng Diyos. At ganun din si Jonathan. Nalalaman nila ito pareho dahil sa kabutihan ng Diyos, through the years, through the decades, through the generations, as it was written in their history that we read now in the Old Testament. Ito mga tao na pinakitaan ng Diyos ng kabaitan, all of these are people who are in covenant with Him. In the series of covenants of God, He was basically establishing relationships that are bound by promises. See, to make a covenant is to make a lifelong commitment to another person. And the Lord has been making a lifelong commitment, these relationships with all His people. So kasi sa totoo lang, David and Jonathan, they could have just made friends like any other normal person. Like, oh, hello, tropa. That's it. But yung pagkakaibigan na ninanais nila, yung klase ng pagkakaibigan na nakita nila sa Diyos Panginoong Ama. At ang Ama, ang Diyos Ama, siya lamang makapagbibigay nito sa Kanyang, through His covenant, sa pamamagitan ng Kanyang katipan. Sabi ni J.S. Park, a covenant makes you more human. Kung katipan ang usapan, kung ito po ang ating basihan ng ating mga relasyon, mas nagiging tao tayo. Kasi a contract makes you less. It's all about the calculations we make, the costs versus our benefits. In a covenant, one sees the best in someone. In a contract, the other draws out the worst. This isn't just about friendship, but a better world. And that's what God has been doing from the beginning until now.
He is making a better world with a covenant only He can make. At tayo ho, we all want a friend who will love us until the end. Lahat ho tayo gusto natin ng totoong kaibigan. Hindi ho yung plastic, hindi ho yung pagpapalit ho tayo, papahamak tayo. Although every relationship in this world will always come with hurts and disappointments, for we are all broken and imperfect people. Ang nais ho natin ay isang pagkakaibigan na hindi ho tayo sasaktan, hindi ho tayo bibiguin. At sa totoo lamang ho, nag-iisa lang ang ganitong klaseng pagkakaibigan. A kind of friendship that is perfect and bound by an unbreakable promise that will last our whole life until the next. So sa pagtatapos ho natin, nawa makita ho natin na ang daan sa pagkakaibigan na ito, siya rin ho ang katotohanan at ang buhay at ang pangalan niya ay Jesus. Ang kanyang dala-dala ho para sa atin, ang handog niya ay hindi lamang po isang God-given friendship, but a friendship with God. As we see, sa ating pagbabasa ng Juan 15:13, sabi ho, walang hihigit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ito ho ang rurok ng isang pagkakaibigan na nakaloob ng Diyos. Ang pagkakaibigan kaloob ng Diyos ay nagmumula sa isang shared purpose, driven by our shared purpose. Atin hong pagkakaisa sa ating layunin. This friendship is enriched by selfless love that we get from the shared purpose. And it is founded in our secured commitment. Lahat ho ito binigay ho sa atin ni Jesus. Kahit noong hindi pa ho natin siya nakikita bilang isang kaibigan, binigay niya ang kanyang buhay para lamang magkaroon tayo ng kalayaang piliin siya bilang ating kaibigan. At hindi lamang kaibigan, ngunit also to be our brother in this life in Christ. To be co-heirs with Christ. See, this is the friendship that we have in Jesus Christ. And Jonathan and David were a precursor to the friendship that we have or we will have if we choose to take it now. The friendship we'll have with Christ as the church. Jesus showed us what it's like to be a true friend as God meant it to be. So when we read our Bibles, we'll see all the answers we'll need in our search for a friend. Sabi nga ho sa mga kawikaan, 17:17, ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. At ito ho ang ating nais sa buhay ho na ito. We don't just look for a friend, but we want to be a friend. And we need the love of God to be transformed to have and be this kind of friend. So before we end, a very quick list. 3 must-haves in seeking a God-given friendship. Unang-una ho ay prayer or pananalangin. Panalangin ho. Kailangan ho nating manalangin. Nagmumula ho ito sa Diyos at sa gayon hihingin din ho natin ito sa pananalangin. We pray to find a God-given friend. We pray to become the God-given friend that we're supposed to be for other people in our lives. Because this is where we ask and receive the love of God that transforms us to prepare us in this kind of friendship. Number 2 is place or ang lugar ho na kailangan natin. Kasi ho, kahit ho anong panalangin ho natin, ang ganitong klaseng pagkakaibigan ay hindi naman ho bigla na lang tutubo sa ating bakuran. We have to initiate, we have to be proactive, and we have to put ourselves in the place where God-given friendships happen, where God-given friendships are built, where God-given friendships are made, and that is the church.
Let's place ourselves out there as we seek and become a God-given friend. And last but not the least, perseverance. Friendships are not like microwavable meals ready in 3 minutes. And friendships are never passive in nature. Kailangan ho nating patuloy at paulit-ulit na magdesisyon, magpasya na tayo ho ay may gagawin sa ating paghahanap ng tunay na pagkakaibigan. Sa ating hangarin na maging isang tunay na kaibigan. And so for God-given friendships, we have to intentionally pursue it and persevere in it. So sa atin hong pagtatapos, nawa makatulong ho ito sa atin. Because when we desire that God-given friendship where we have a shared purpose, where we experience selfless love, where we are in a secured commitment, these are 3 things also that will help us pray, the place that we need, and to persevere in it. So before we end, I'd like to read for us our last scripture. Maaari ho yung iba ho sa atin, maaaring meron na ho tayong God-given friends. Or maybe we have good friends and we just need to level up in our friendship. Kasi we want to grow in our journey of friendship because of what God did for us and what Jesus did for us on the cross. Today, as recipients of the greatest friendship ever known, we might want to spread that love and pay it forward. So, bago ho tayo magtapos, who is that friend that God reminds you of today to reconnect with, to start a God-given friendship? And may our last scripture help us as we pray for them and as we pray to be a God-given friend. Efeso 5, verso 1 hanggang 2. Kaya bilang mga minamahal na anak, tularan ninyo ang Diyos. Mamuhay kayo sa pag-ibig kung paanong inibig na tayo ni Kristo at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang mabangong handog at alay sa Diyos. So as we realize our need for friendship, for God-given friendship, may we also reflect on all these things and respond as we sing this song. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget when I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. My eyes don't have to see. One more reason to believe when I
think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Manalangin ho tayo. Panginoong Diyos Ama, salamat ho sa inyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Nalalaman ninyo ang aming mga daladala sa aming mga puso, ang aming hangarin na magkaroon ho ng tunay at wagas na pagkakaibigan. Hindi lamang ho sa aming mga katrabaho, hindi lamang ho sa aming tahanan, ngunit saan nyo man ho kami dalhin. Sapagkat ikaw ho ang unang nagbigay sa amin ng tunay at wagas na pagkakaibigan kay Kristo Jesus. Salamat po sa buhay ni Jesus. Salamat po sa inyong pagmamahal para sa amin. At kami ho ay lumalapit, nagpapakumbaba, hinihiling na tulungan niyo ho kaming maging tunay na kaibigan para sa iba, para sa aming magulang, para sa aming mga kapatid, para sa aming asawa, para sa aming mga katrabaho, para sa lahat ho ng taong idinadala ho ninyo sa aming buhay. Oh Lord, may we become a God-given friend to those
that you give us, to those that you lead us to. Father, we thank you. May Jesus be at the center of our lives as you continually transform us, Lord. As you continually prepare us for the ultimate friendship that we'll have and we have in Christ here in this life and in eternity. Salamat po at amin lamang pong iniaalay ang aming mga tithes and love offerings na kayo ho ay malugod, kayo ho ay maluwalhati. At lahat ho ng ito, ibinabalik namin ng may maingat na papuri at pagsamba sa ngalan ho ni Jesus. Kami nananalangin. Amen at amen.